Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, at kanyang ibinigay sa bansang narurungan sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinugli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang ang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating kahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, salamat po, sir. So, maraming salamat. Maraming salamat sa kaorasan na ito, lalo na sa anchorman sa gabing ito na siyang Regional Director ng Region 8. Walang iba po ang ating Haring Juanito Macalisang. So, bago ang lahat, ay nais ko munang pasalamatan at humingi ng gabay sa aming dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Rhea Bonanza, na siyang Chairman President ng The Kingdom of God
na naitatag niya noong July 27, 1982. At sa lahat ng mga royal family reyambunansa, gayon din sa ating chairman president ngayon, sa kaharian ng Diyos, walang iba. Ang atin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa. At sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos, sa aming regional director ng Region 2, walang iba po ang aming Haring Edgar Palor Ligoto na sumusubaybay din sa kaorasan na ito. At isang pasasalamat din sa istasyon natin ngayon sa DYSS Super Radio Cebu. So, mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, sa gabing ito ay muli na naman na atin na naman pag-uusapan yung talagang salita ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos, no? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ito po yung mula pa noong unang panahon na walang ibang bukang bibig na hinihingi ay ang kaharian ng Diyos. No? Subalit, paano nga ba natin makikita yung ating hinihingi na siyang kaharian ng Diyos? Sa anong paraan nila hinihingi? No? Walang iba na kanilang paghingi, kundi dinadaan pa sa pagdasal. Ngunit, paano natin malaman yung kaharian ng Diyos na ating hinihingi? So, alamin po natin yung istorya ng Diyos sa daigdig. No? Wala pa nang itatag ang sanglibutan sapagkat ang plano ng Diyos ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba, no? Kaya nga, mga kapatid, yung bukang bibig na hiningi ang kaharian ng Diyos, kung marinig ang salita na kaharian ng Diyos, walang ibang bukang bibig. O kaya'y ituro kung saan baga yung kaharian ng Diyos. Yung iba ay tinuturo na ang kaharian daw ng Diyos ay nandun sa taas. Yung iba naman ay nasa loob ng puso. So, paano natin mapatunayan na ang kaharian nga ng Diyos ay nandun sa taas o kaya nasa loob ng puso? No? Mga kapatid, dahil ba sa paghingi natin ay may bigay, para bang magic agad, no? Na ang kaharian ng Diyos ay nandyan na. Subalit, kung yun man ang ating hinihingi, may utos ang Diyos. No? Kung hinihingi nga natin ang kaharian ng Diyos. Alamin natin yung kautusan ng Diyos. Dahil sa ating paghingi ng kaharian ng Diyos. Paano natin malaman na ang kaharian ng Diyos na plano sa daigdig? Mga kapatid, kailangan alamin natin yung istorya ng Diyos sa daigdig. Na sinabi ng Diyos ayon nga sa kanyang kautusan. Kung basahin natin dito sa banal na kasulatan sa Matthew 6:33 na sinabi nga ng Diyos, mga kapatid, na datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan po ay talagang inutos ng Diyos. Saan inutos? Sa lahat ng mga tao. No? Sa lahat ng mga tao, buong daigdig yan. Sapagkat ang programa ng Diyos ay pang sanglibutan, pang buong daigdig. Ngunit, dahil sa utos ng Diyos, na hanapin, ibig sabihin, mga kapatid, yung kaharian ng Diyos, bakit ipinapahanap, ay meron itong pinagmulan. Ba? Merong pinagmulan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat yan nga ay
plano ng Diyos sa daigdig. No? Saan kaya yan? Kaya nga, ang tanong na saan kaya yung kaharian ng Diyos? Ng Diyos, no? Sapagkat, kung balikan natin sa istorya ng Diyos, na bakit pinapahanap ang kaharian ng Diyos. Balikan po natin yung istorya ng Diyos dito na sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kung bakit nga ba pinapahanap ang kanyang kaharian sa lahat ng mga tao. No? Ngayon, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, na siya ang nagdala ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan dinala, mga kapatid? Kasi pag marinig ang salitang Diyos, walang ibang turo, doon din sa taas, diba? Ngunit sa buong daigdig, kilalang kilala ang pangalang Hesukristo. Ngunit ang tanong, saan nangaral ang ating Panginoong Hesukristo? Ha? Saan nangaral? So walang iba, mga kapatid, na dinala ng Diyos ang balita doon sa bansang Israel. Na ang bansang Israel, ito ang kapital ay Jerusalem. Doon, ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Na hindi ang kaharian ng Diyos ay nandun sa taas o kaya ay nandun din sa loob ng puso. No? Kundi yung kaharian ng Diyos na dala ng ating Panginoong Hesukristo ay ipinangaral doon sa bansang Israel. Yung mabubuting balita. Kaya nga sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, noong siya'y nangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, ang tanong, tinanggap po ba ang ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel? Ha? Na kung sana ay tinanggap hanggang ngayon, ang bansang Israel ay kaharian ng Diyos. No? Ngunit, dahil sa hindi pagtanggap sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, ibig sabihin, pati na rin ang Diyos ay hindi tanggap doon. Hindi na rin tanggap ang Diyos doon. Dahil sa hindi pagtanggap sa kaharian, anong sinabi ng Diyos? Ayon sa banal na kasulatan, Matthew 21, 42 hanggang 43, na sinabi pa nga ng ating Panginoong Hesus. No? Siya yung batong itinakwil doon. No? Sino ba yung bato doon na itinakwil? Yan si Kristo. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ituloy natin, ayon sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, ay sinabi na aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ay, ang tanong, sinungaling ba ang Diyos? Lalo na nabanggit ko na pati ang Diyos ay umalis din. Kasi hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang kaharian. Bakit sino baga ang magtatayo sa kaharian ng Diyos? Diyos lamang po ang magtatayo. Hindi kung sino-sino ang magtayo. Diyos lamang. Mula pa doon sa hula ni Daniel, 2:44 na sinabi ng Diyos, na magtatayo ang Diyos sa langit ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya sabi ko, hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. No? Gaano rin katotoo na umalis din ang Diyos doon kasi hindi pwede ka po
maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. No? Aalisin ko ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ibig sabihin, kung saan ibibigay ang kaharian, doon din ang Diyos. No? Kaya nga tamang-tama din sa sinabi ng Diyos sa Lucas 13:34-35, doon sa Jerusalem na sinabi, Jerusalem, Jerusalem. No? Doon sa Jerusalem sinabi na pumapatay sa mga propeta at sinugo sa kanya. Kalahin mo? Mga ilang ibig kong sabihin na tipunin ang mga anak, no? Gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa sarili niyang sisiw, sa silong ng kanyang mga pakpak. Subalit, ayaw kayo. Hindi tinanggap eh. No? Sa 35, anong sinabi? Ha? Aalis na ako at hindi nyo na ako makikita. Di tamang-tama din sa pag-alis sa kaharian ng Diyos. Diba? Hindi pwede ka kung maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. Kaya nga, nasaan na ngayon ang kaharian ng Diyos? Sapagkat inutos nga ng Diyos, mga kapatid, ayon sa Matthew 6:33, na datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. No? Paano tayo maghanap? Hanggang doon na lang basta salita lamang? Alamin natin yung tamang direksyon, sapagkat ang banal na kasulatan ito yung ginawa ng Diyos na siyang guide, no? O direksyon para yung kaharian ng Diyos ay malaman natin ayon sa mga salita ng Diyos, no? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel. Saan ibinigay? Sa isang bansang nagkakabunga. So, ibig sabihin, nasaan na ang kaharian ng Diyos na hindi tinanggap sa bansang Israel? No? Saan kaya, mga kapatid? May hinula ang Diyos na kung saan makikita, maski walang address na binigay ng Diyos, mayroong hinula. Ano yung hinula, mga kapatid? Naluwalhatiin ninyo ang Panginoon doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Yan ang direksyon, maski sa dinami-dami ng bansa sa daigdig, mga kapatid, na walang iba na pinagbigyan isang bansa lang, maski walang address, mayroong location. Malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Alamin natin kung ano yung nandun sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. No? Una, Japan, Indonesia, Malaysia, Pilipinas. Maski i-search nyo, maski tignan ninyo sa world map. No? Kung ano ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Walang address, ngunit may location. Na ang hinulan ng Diyos, luwalhatiin ang Panginoon ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. No? Kaya ang tanong, ayon sa hinulan ng Diyos, ang Japan ba linalhati ang Diyos ng Israel? Wala, mga kapatid. Ganon din ang bansang Indonesia. Ganon din ang Malaysia. Pang-apat na bansa kaya. Ang bansang Pilipinas, ang tanong, mga kapatid, linalhati ba ang Panginoong Diyos ng Israel? Tignan natin ang kilos at galaw sa daigdig, lalo na ang bansa nating Pilipinas. Ano ang bukang bibig, mga kapatid, na nakikilalang Diyos ngayon?
Ha? Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Saan nababanggit ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, ang tanong, ang bansang Pilipinas ba ay lunalhati ang Diyos ng Israel? Tunay mga kapatid, mula apare hanggang hulo, walang ibang bukang bibig. Pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang kaharian ng Diyos, walang ibang pinagbigyan na siyang palatandaan na saan lunalhati dito lang sa bansa nating Pilipinas. Kaya yan po yung mga pagpapatunay o matibay din na ebidensya na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansa nating Pilipinas. Kaya yan po ang aking pinatunayan sa gabing ito. Na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na sa ating mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Riambunansa. Sa buong puwersa ng The Kingdom of God at sa ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa. So maraming salamat, lalong-lalo na sa ating angkorman, Haring Juanito Macalisang. So ibabalik ko na po sa ating angkorman, walang iba, Haring Juanito Macalisang. So maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Haring Robel Baltasar. Okay? Maraming salamat po. Makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan,